Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Chevy Knows. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay ano ang mga gamot para sa dry cough o ubo na walang plema at ano naman ang mga gamot para sa wet cough o ubo na may plema. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang ubo ay isang normal na reflex action ng ating katawan. Ito ay normal immune system response upang protektahan ang ating upper respiratory tract sa mga foreign materials tulad ng irritants, alikabok at pollen grains na maaaring makairita dito. Ang ubo ay paraan din ng ating katawan upang i-clear ang daluyan ng hangin sa mga substance na maaaring makabara tulad ng plema o mucus. Ang ating katawan ay mayroong cough center. Ito ay parte ng ating utak na matatagpuan sa medulla oblongata sa brainstem. Ang purpose ng ating cough center ay i-control ang mechanism ng pagdanas natin ng ubo. Meron din tayong mga cough receptors na matatagpuan sa daluyan ng hangin. Kapag ang isang irritant ay ating nalanghap o nakapasok sa daluyan ng hangin o airways, ito ay magdudulot ng pagkairita ng ating airways. Kapag ang airways ay nairita, ito ay magsisend ng signal sa cough center sa ating utak. Kapag natanggap ng ating utak ang signal, ito ay magre-respond at magsisend din ng signal sa ating chest at abdominal muscles upang huminga ng malalim at umubo upang mailabas ang irritant mula sa daluyan ng hangin. Ito ay normal na reflex action ng ating katawan na tinatawag na cough reflex. Ang bilis ng airflow kapag tayo ay umuubo ay 80 km per hour. Sobrang bilis para siguradong ma-expel ang mga irritant palabas ng lungs at daluyan ng hangin. Mayroong iba't ibang types ng ubo, nakabase sa duration o tagal ng pagkadanas ng ubo, sa nature o uri ng ubo kung ito ba ay may plema o wala, at dahilan o cause ng ubo. Ang discussion na ito ay magpo-focus sa uri ng ubo base sa nature ng ubo. Mayroong dalawang uri ng ubo kung magbabase tayo sa nature ng ubo, ang productive cough o wet cough at ang non-productive cough o dry cough. Ang productive cough o wet cough ay isang uri ng ubo na may kasamang plema. Samantala, ang dry cough naman ay isang uri ng ubo na walang kasamang plema. Dahil ang ubo ay normal na proteksyon lamang ng ating katawan, minsan hindi na kailangan ng gamot para ito ay maibsan. Kailangan lang uminom ng maraming tubig. Ngunit, kapag ang ubo ay nakakasagabal na sa pang-araw-araw na gawain, maaaring uminom ng isa sa mga gamot na aking i-discuss. Ang drug of choice para sa dry cough ay mga antitussive. Ang antitussive ay mga gamot na nagpapababa ng cough reflex action para mapababa din ang pagdanas ng ubo. Ito ang mga posibleng dahilan ng pagdanas ng dry cough. Ang pagkakaroon ng mga sakit na asthma, sipon, GERD, sleep apnea, vocal cord dysfunction, allergies at pag-inom ng mga medication tulad ng ACE inhibitor ay maaaring makatrigger ng pagdanas ng dry cough. Basically, ang mga sakit na asthma, GERD, allergies, sipon, vocal cord dysfunction at sleep apnea ay may mga sintomas na maaaring makairita sa daluyan ng hangin na magdudulot ng dry cough. Ang ACE inhibitor naman ay isang gamot para sa high blood pressure. Ang mga ACE inhibitor tulad ng captopril ay may direktang side effect na dry cough. Dahil ang dry cough ay walang kasamang plema, at nangyayari lamang bilang resulta ng pagkairita ng daluyan ng hangin, maaari itong gamutin sa pamamagitan ng pag-block ng cough reflex upang hindi makapag-signal ang receptor sa cough center at mapigilan ang pag-ubo. Mayroong dalawang uri ng antitussive, ang centrally acting at peripherally acting.
Under sa centrally acting antitussive ay ang gamot na dextromethorphan at butamirate citrate. At under naman sa peripherally acting antitussive ay ang gamot na menthol at camphor. Ang butamirate citrate at ang dextromethorphan ay centrally acting dahil ito ay may direktang epekto sa cough center o napipigilan ang ubo dahil sa pag-block sa cough reflex. Ang camphor at menthol naman ay peripherally acting dahil ito ay topically o pinapahid lang sa balat o ini-inhale lamang. Ang epekto nito ay pinapababa ang sensitivity ng cough receptor sa daluyan ng hangin kaya hindi ito nakakapag-send ng signal sa cough center at napipigilan ang pag-ubo. Kapag ang dry cough naman ay dulot ng allergy, maaari itong mapigilan sa pamamagitan ng pag-inom ng antihistamine tulad ng loratadine at cetirizine. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na dextromethorphan. Vicks Formula 44, RightMed Dextromethorphan, at Tosiran. Ang Tosiran ay may kasamang phenylpropanolamine para sa sipon at paracetamol para sa lagnat. Ang sample brand naman ng butamirate citrate ay ang Sinicod. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na menthol plus camphor, Vicks VapoRub, at Vicks Inhaler. Ito naman ang mga brands ng antihistamine na available sa market. RightMed Cetirizine, Alnex, Alerta, Claritin, at RightMed Loratadine. Mahalagang paalala, kapag ang inyong ubo ay may plema, huwag uminom ng antitussive. Ito ay magdudulot ng pagpigil ng pag-ubo ngunit magdudulot din ng hindi pag-expel ng plema. Ito ay magiging panandaliang solusyon lamang sa ubo, pero hindi nakagagamot ng ubo na may plema. Ito ang mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng wet cough o ubo na may plema. Maaaring ito ay isa sa sintomas ng pagkakaroon ng sipon, trangkaso, lung infection, cystic fibrosis, COPD at bronchial infections. Dahil ang pagkaranas ng ubo na may plema ay epekto lamang ng pagkakaroon ng ibang sakit, especially infections, kapag nagamot ang ibang underlying na sakit ay maaaring mawala din ang sintomas ng pag-ubo. Pero bilang tulong, upang mailabas ang plema, maaaring uminom ng mga gamot na mucolytic at expectorant. Ang expectorant at mucolytic ay mga gamot na tumutulong sa pagpapalabnaw at pagpapanipis ng plema. Basically, ito ay nagtitrigger ng pag-ubo upang madaling mailabas ang plema. Under sa expectorant ay ang gamot na guaifenesin. At under naman sa mucolytic ay ang mga gamot na ambroxol, carbocysteine, bromixin at N-acetylcysteine. Ang ginagawa ng expectorant ay pinapalabnaw ang plema sa pamamagitan ng pag-hydrate o pag-increase ng water content ng plema upang mas madali itong mailabas sa pamamagitan ng pag-ubo. Inyong mapapansin ang parang pagdami ng plema habang umiinom ng guaifenesin. Ito ay dahil sa paglabnaw lamang ng plema at hindi dahil sa paglala ng ubo. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na guaifenesin. Ang ginagawa naman ng mucolytic ay bine-breakdown ang chemical structure ng plema o mucus upang ito ay maging manipis at mas madaling mailabas sa pamamagitan ng pag-ubo. Ito ang mga sample brands ng gamot na ambroxol. Ito ang mga sample brands ng gamot na carbocysteine. Ito ang mga sample brands ng gamot na bromixin. At ito naman ang mga sample brands ng gamot na N-acetylcysteine. Mahalagang paalala, kailangang uminom ng maraming tubig kapag umiinom ng expectorant at mucolytic. Magiging mas mabisa ang mga gamot na ito sa tulong ng pag-inom ng maraming tubig. Ang expectorant at mucolytic ay hindi recommended sa mga babies na below 2 years old dahil ang mucolytic at expectorant ay nagtitrigger ng pag-ubo. At ang mga babies na below 2 years old ay mahina pa ang abdominal muscles na ginagamit sa pag-ubo. Mahihirapan silang umubo kapag pinainom ng expectorant at mucolytics.
Inyong tandaan na ang gamot sa dry cough ay antitussive at antihistamine. Ang gamot naman sa wet cough ay mucolytic at expectorant. Huwag uminom ng mucolytic at expectorant kapag nakakaranas ng dry cough o ubo na walang plema. Dahil wala kang i-breakdown at ipapalabnaw na plema kung ang ubo mo ay walang plema. Huwag ding uminom ng antitussive kapag ang nararanasan ay wet cough o ubo na may plema. Dahil maaaring maiwasan ng panandalian ang ubo pero mananatili ang plema sa airways at magiging mas matagal ang iyong paggaling. At huwag ipagsabay ang pag-inom ng antitussive sa mucolytic at expectorant dahil unlogical ang pagsabay ng pag-inom ng dalawang gamot. Dahil ang expectorant ay pinapalabnaw ang plema at ang mucolytic ay pinapanipis ang plema, tapos ang antitussive ay pinipigilan ang pag-ubo, malaking tanong kung papaano mailalabas ang plemang pinalabnaw at pinanipis kung pipigilan ang pag-ubo. Ako si Chevy na nag-iiwan ng paalala. Kapag ang iyong ubo ay malala at nagtatagal ng higit pa sa 3 linggo at ang plema ay greenish-yellow o may kasamang dugo at nakakaranas ka ng lagnat at hirap sa paghinga, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kumonsulta agad sa doktor para sa iyong kagalingan. And I love you! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!